Hello, kamusta tayong lahat? I worship the Almighty Father. I glorify His name on high. Because He is worthy to be praised and adored. The Alpha and the Omega, the beginning and the end. He is for truth and justice. Our Father, He is righteous, holy. And we are the apple of His eye. He sent to us our Savior, Jesus Christ, the Lamb of God, the bread of life, the King of Kings and the Lord of Lords, Emmanuel, Messiah, Kinsman, Redeemer, the only mediator to our Father, the way, the truth, and the life. And Jesus Christ considers us His friends. We are the friends of Jesus Christ. He died for His friends. And He rose from the dead after 3 days. And because of that, we will also live because Jesus Christ is victorious. And I also am grateful to the Holy Spirit, for He is always with us, showering us with gifts and fruits every day. Our Jesus prayed to our Father to send to us the Holy Spirit, so that whenever we pray, Jesus is communicating with us. We must pray in spirit and in truth. Every day, our Father is checking up on us. He will never leave us nor forsake us, because we are His treasure. Their Father, He is our inheritance. So Scott, last time we read, or we finished reading the book of Lamentations. Lamentations chapter 4 and Lamentations chapter 5. Lamentations chapter 4 is the degradation of Zion or the whole world. Hindi lang to nakakonfine sa Zion, kundi sa buong mundo, dahil ang buong mundo ay gumagawa ng kasalanan. Hindi lang to naka-focus sa isang country or sa isang nation, but the whole world, earth. So binabanggit dito, no? Rejoice and be glad, O daughter of Edom. Edom means redder earth. You who dwell in the land of Uz. Uz means counsel, advice, or wooded or fertile land. Dahil our sins will be uncovered. Yung mga tago nating kasalanan, akala nating tago, it will be uncovered. Ipagmamalakasan, i-expose ang ating kahihiyan dahil tayo ay makasalanan. Andito sa Lamentations chapter 5 naman, nagmamorn, no? Or nagmamakaawa dahil nahihirapan na tayo. Left and right, in every corner of the world, nagreklamo ang tao. Hindi matapos yung problema natin. Walang peace. Hindi matapos. Hanggang kailan matatapos? Lagi na lang may nababalita. At ngayon, padalas na. Bakit? Ito ay birth pains na nakalagay sa Book of Revelation. Padalas na ng padalas dahil ang kasamaan ng tao, padami ng padami, mas lalong lumalala tayo. Paano natin masasabing malala? Dahil dati, noon,
ang gender ng tao, dalawa. Naging apat na yung sexual orientation ng tao dahil sa perversion. Ngayon, ilan na? Hindi na mabilang. Naging mental disability na. Kaya pasama ng pasama ang mundo. Kung sa Sodom and Gomorrah, no, pumapatol sila sa lalaki o sa babae. Ngayon, pati damit ginagaya na. Tapos demonic na ang itsura. Wala nang takot kay Almighty Father. Kaya padalas ang mga calamities, tragedies, and pestilences natin na tayo rin ang may gawa because we are enabling people. Kahit hindi tayo nakikipartake sa kasamaan, pero if we enable them, hindi natin pagsasabihan, kasali tayo. We are tolerating the people. Hindi, okay lang yan, anak. Gusto mo ba? Lalaki ka, anak, tas gusto mo ng kapwa mo lalaki. Okay lang yan, anak. Minsan gusto mo babae. Pwede ka babae, lalaki. Minsan non-binary, ganon. Pwede, sige lang. Gusto mo magpa-inject para magmukha kang lalaki, ganon. Gusto mo yan? Sige, kuha tayo. Gusto mo magpa-opera? Sige, opera na. Patanggal. Dati walang patanggal, no? Walang gender reassignment. Ngayon, ipinanganak sa maling katawan, hindi nagkakamali si Almighty Father. Sasabihin ng tao, hindi, I was born in the wrong body. Bakit? Nagkamali? May pagkakamali? Walang pagkakamali si Almighty Father. Our Father is perfect. Sino nagkakamali? Tayo ang nagkakamali. Because of this, our heart is faint. Because of these things, our eyes grow dim. Hindi na natin nakikita yung totoo. Sa kasinungalingan, kasalanan. Kaya, nagiging desolate ang mundo. Kaya dito, nagmamakaawa yung tao. Turn us back to you, O Lord, para ma-restore kami sa inyo. Humingi ng kapatawaran. So, dito na tayo, no? Hindi man kadugtong ng Lamentations yung Book of Job. Mahirap basahin tong Book of Job. Actually, lahat nahihirapan akong basahin. Nahihirapan ako. Hindi ako marunong. Lord, hindi ako marunong. Sabi ni Almighty Father, anak, talagang hindi ka marunong, anak. Tuturuan kita, anak. Itong Book of Job, kilala naman natin si Job. Ang ibig sabihin ng Job ay who returns or reflects. Yung family niya, nakatira siya sa Uz. Nakita mo Iska? Nabanggit dito sa Lamentations chapter 4. Rejoice and be glad, O daughter of Edom, you who dwell in the land of Uz. Tapos ngayon, magbabasa tayo na si Job nakatira pala sa Uz. Hindi ko naman blinano na basahin ang Book of Job. Si Almighty Father nagturo sa akin. Sino pa ba magtuturo? Wala naman akong alam. Yung pala, si Job nasa Uz. Doon siya nakatira sa Uz, no? Umpisa na natin, Iska. Gusto ko na sarili ko. There was a man in the land of Uz whose name was Job. And that man was blameless and upright. Ibig sabihin, maayos na tao siya. May takot siya kay Almighty Father. And one who feared God
and shunned evil. Umaayaw siya sa kasamaan. Ayaw niyang gumawa ng kasamaan. Gusto niya laging nakafocus yung gawa niya. Laging nakafocus kay Almighty Father. Puro siya righteousness gusto niyang gawin. Lahat in line with the plan of the Almighty Father. In line with the laws and statutes of the Holy God. Ngayon, and 7 sons and 3 daughters were born to him. Meron siyang anak. 10. 7 lalaki, 3 babae. Also, his possessions were 7,000 sheep. Madami yon. Kung madami kang sheep, ibig sabihin malaki ang land mo. Ilang ektarya. Dahil ang sheep hindi lang naman nasa pen yun, malaki yun. Kasi 7,000. Aside from that, 3,000 camels. Ang laki ng mga kamelyo. 500 yoke of oxen. 500 female donkeys. And a very large household. So that this man was the greatest of all the people of the east. Pinaka-great siya. Dahil blessed siya ni Almighty Father. May anak siya, mga healthy. Marami siyang lupain kasi marami siyang mga alalang hayop. Sa buong east. Bakit ba nasabing east? Kung ititignan nyo yung mapa na ngayon, saan ba yung east? Di ba sabi niyo umiikot yung mundo? Yung naka-globe yung mundo? Sabi niyo, di ba umiikot yung mundo na ganon? Ngayon, kung umiikot yung mundo, dito yung east, di ba? Kung umiikot yung mundo, pais ka ng pais, sa lahat east yon. Naintindihan ba? Wala lang nakaintindi. Kung Middle East, paano naging Middle East yun? Nasa middle siya. Paano naging Middle East yun? Hindi magiging Middle East yun kung hindi ka sa taas titingin. Kasi kung bilog ang mundo, sasabihin mo, ito ang Middle East, iikot ka ngayon. So ano na nangyari doon sa Northern America? Di magiging East din yon kasi umiikot eh. So paano ngayon malalaman kung asaan ang East? Sa taas tayo titingin. Anong itsura ng mundo? Dahil ang mundo, naka-stay put lang. Ha? Description sa Bible. Ang focus ni Almighty Father, tayo. O, babalik naman tayo, heliocentrism at saka geocentrism. Alam natin yun, di ba? Ang tinuturo ng mundo na to ay heliocentrism. Umiikot daw ang mundo sa sun. Pero, ang turo naman sa Bible, geocentrism. Umiikot ang sun sa mundo. Okay? So, ito, kung ang people of the East, nasa top tayo titingin. Ang gitna, ang center. Nung tinignan natin yung middle and then East, nasa kanan. No? Kaya East kasi nga, right hand. Importante yung East kasi right hand yon. May nakakaintindi kaya? Kunyari, ito, bilog to. Ito yung center ng, sa top ka titingin ha, hindi ka titingin sa gilid na pinapakita ng paipabilog na, hindi ka titingin sa taas. Ha? Ito ang middle, ito ang east. Middle east, so nasaan siya? Left and right, nasa right siya. Dahil nga, yun ang pinili na lugar ni Almighty Father para sa mga tao niya, kay Moses at saka kay Judah, yung army ni Judah. Ha? Konektado yon. Hindi nakakaintindi. Kaya tinatawag na people of the East. Kasi right hand, nasa kanan, right. And his sons would go and feast in their houses, each on his appointed day, and would send and invite their 3 sisters to eat and drink with them.
So 7 ang 7 ang sons niya. Every day may appointed day para sa mga 7 anak kasi 7 ang son niya eh. Halimbawa, first day, second day, third day, fourth day, isa-isa, sa isang araw, sa isang anak na lalaki. At yung mga babae, iniimbitahan. Ha? So, first day, ang mag-host, panganay. Second day, mag-host pangalawa na lalaki. Third day, mag-host pangatlo na lalaki. Hanggang sa ika-7th day, pang-7 na lalaki. Pero, yung mga babae, invited araw-araw. Kasi 3 babae yon. To eat and drink with them. So it was, when the days of feasting had run their course, no, 1 week yun, that Job would send and sanctify them or consecrate them. Pinagpe-pray niya yung kanyang mga anak. And he would rise early in the morning and offer burnt offerings according to the number of them all. For Job said, so bawat anak merong burnt offering na in-offer si Job para sa kanyang mga anak, para kay Almighty Father. For Job said, it may be that my sons have sinned and cursed God in their hearts. Thus Job did regularly. Inisip kasi ni Job, baka magkasala ang mga anak ko, hindi ko alam, basta mag-offer ako kay Almighty Father. Kaya si Almighty Father, masayang masaya kay Job. Kasi sinusunod ni Job, ang gusto ni Almighty Father, yung kanyang laws and statutes. So, yung kanyang household, maayos. Yung kanyang spiritual life, maayos. Verse 6 now, there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and the adversary, or Satan, also came among them. Yung sinasabing sons of God dito, mga angels to. Meron silang pinapresent nila ang kanilang sarili kay Almighty Father, yung mga angels. Ngayon, itong si Satan, nakisali. Nag-anyong maayos. Pero nakita siya ni Almighty Father. Nag-anyo siya na kunyari, maayos siya, pero kitang-kita siya. Si Almighty Father, hindi nagsasalita sa bibig. Hindi ko ma-explain. Meron akong napakinggan, napanood sa internet, na kahit hindi magbuka yung bibig, nagkakaunawaan. Ganun si Almighty Father. Ganun yung mga tao sa heaven, yung mga souls in heaven, mga heavenly beings. Nagkakaalaman ng heart. Kahit hindi ka magsalita, malalaman mo. And the Lord said to the adversary, or Satan, from where do you come? Saan ka galing? Alam naman ni Almighty Father kung saan siya galing. Gusto lang niyang manggaling mismo kay Satan, yung sasabihin. So as Satan answered the Lord and said, from going to and fro on the earth and from walking back and forth on it. Paikot-ikot ako sa sa mundo. Kung saan-saan ako lupalop. Kasi nga, titingnan niya yung mga tao. Naiinggit si Satan sa mga tao, sa atin. Gusto niya tayong siraan. Gusto niyang makitang tao na gumagawa ng kadumihan at natutuwa siya. Tuwing titingin siya, ay, akin na yun. Akin na yun. Ay, akin na yun. Wala, akin lahat pala tong mga taong to, gumagawa ng kadumihan, mga sinungaling, chismosa. Akin lahat yan. Wala, akin lahat yan. Panalo na ako. Kasama ko na to sa impyerno to mga to. Verse 8. Pero walang sinabi dito, pero umiikot nga si Satan, no?
Then the Lord said to Satan, "Have you considered my servant Job, that there is none like him on the earth?" Nakita mo na ba yung anak ko na si Job? Wala siyang kagaya dito sa mundo. Doon sa mundo, wala siyang kagaya. Namumukad-tangi siya. Kinonsider mo ba siya na sa akin siya? Nakita mo ba siya? A blameless and upright man. Tahimik na tao lang tong si Job. One who fears God and shuns evil or turns away from evil. Ayaw niya. Ayaw niya nang dadaya sa timbangan. Ayaw niyang nananapak ng tao. Ayaw niyang mangchismis ng tao, manira ng tao. Ayaw niya ng ganon. So, si Job, he is a just person. Sa buong mundo na yun, ha? So Satan answered the Lord and said, "Does Job fear God for nothing?" May takot si Job sa iyo nang dahil bahaliwala lang ba yung takot niya sa iyo? Sabi ni Satan ng intriga pa. Mahilig sa intriga tong si Satan. Sa kanya nang umpisa yung intriga. Verse 10, "Have you not made a hedge around him, around his household, and around all that he has on every side? You have blessed the work of his hands, and his possessions have increased in the land." Ang dami na niyang possession. Di ba binantayan mo siya? Kaya siya righteous dahil binantayan mo eh. Iningatan mo siya eh. Ang dami mong binigay sa kanya eh. Kaya syempre, sa'yo siya. Nangintriga to si Satan. Pero ngayon, "But now, stretch out your hand and touch all that he has." So ngayon, anong gawin mo? Sabi ni Satan, "Touch all that he has and he will surely curse you to your face." Sige, tanggalin mo lahat ng kung anong meron siya at tingnan natin. Isusumpa ka niya. Sabi ni Satan. Kasi wala namang alam ni Satan eh. Pero alam ni Almighty Father na faithful si Job. And the Lord said to Satan, "Behold, all that he has is in your power." Confidence si Almighty Father. Confident siya kay Job. Sige, gawin mo ang gusto mong gawin sa kanya. Only do not lay a hand on this person or on his person. Huwag mo lang siyang sasaktan. So Satan went out from the presence of the Lord. Gusto mang intriga ni Satanas. Akala niya, maisa niya si Almighty Father. Alam naman ni Almighty Father lahat na magiging faithful. Kaya nga, i-present ni Almighty Father si Job eh. Dahil confident siya kay Job. Now there was a day when his sons and daughters were eating and drinking wine in their oldest brother's house. And a messenger came to Job and said, ito na, ginawa ni Satan. Ano ang gagawin ni Satan? To kill, to steal, and to destroy. Ito na yung ginawa ni Satan. The messenger came to Job and said, the oxen were plowing, and the donkeys feeding beside them, when the Sabaeans, or the people from Sheba, raided them and took them away. Yung mga oxen at saka donkeys. Indeed, they have killed the servants and with the edge of the sword, and I alone have escaped to tell you. Ako lang ang nakaligtas. While he was still speaking, another also came and said, the fire of God fell from heaven and burned up the sheep and the servants and consumed them. Nasunog ang mga sheep at mga servants. And I alone have escaped to tell you. Verse 17. While he was still speaking, another also came and said, the Chaldeans formed the 3 bands, raided the camels, and took them away. So, yung mga animals niya, kinuha, ninakaw. Iba-ibang klaseng mga tao. Pag magnanakaw, sino yung mga magnanakaw na yon? Demon-possessed people, gumagawa ng kadumihan. Pag sinungaling, magnanakaw.
The Chaldeans formed 3 bands, raided the camels, and took them away. Yes, and killed the servants with the edge of the sword. And I alone have escaped to tell you. While he was still speaking, another also came and said, your sons and daughters were eating and drinking wine in their oldest brother's house. And suddenly a great wind came from across the wilderness and struck the 4 corners of the house, and it fell on the young people, and they are dead. And I alone have escaped to tell you. Patay lahat ng kanyang mga anak. Wala na yung kanyang mga animals, kinuha na ng mga magnanakaw, tapos nasunog pa, kasama yung mga servants. So, ilang tragedy to? 4 na klase. Yung mga, the raid, no? Kinuha ng mga raiders. Pati servants pinatay. Tapos, fire of God fell from heaven. Kulog at kidlat. Nasunog, tinamaan ng mga sheep. And then, yung Chaldeans naman, kinuha naman yung mga camel. At ano pa? Malaking wind naman, dumating. Natanggal yung corners ng bahay. Natabunan yung kanyang mga anak ng bubong. It fell on the young people and they are dead. Great wind, ano to? Pag great wind, ano to? Ay tornado. And then Job arose, tore his robe, and shaved his head. Bakit siya naganoon? To lament, to mourn. And he fell on the ground and worshiped. So nag-worship pa rin siya kay Almighty Father. Kahit gano'n na nangyari sa kanya. Nawala lahat, wipe out lahat ng kung anumang properties meron siya. And he said, naked I came from my mother's womb, and naked shall I return there. Nung pinanganak ako, hubad ako, naked ako, wala akong pag-aari. Galing ako sa nanay ko. At pag namatay ako, sabi niya, naked shall I return there. At babalik akong hubad din. Pagdating natin dito sa mundo, nakahubad tayo. Wala tayong properties. Pagbalik kay Almighty Father, wala rin tayong madadala ni isa. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Temporary lang ang mga bagay na nandito sa mundo. Pero the things that are eternal are those that are not seen by the naked eye. So ano't ano pa man, in blessing or in desolation, blessed be the name of the Lord. Busog man o kagutuman, blessed be the name of the Lord. In all this, Job did not sin nor charge God with wrong. Hindi sinisis ni Job, si Almighty Father. Lord, bakit ganito ang ginawa mo sa buhay ko? hindi siya nanisi. Tinanggap niya. He accepted it wholeheartedly. Kaya nga, blessed be the name of the Lord. Tayo kaya ganun tayo? Gaya ni Job. Purihin ang pangalan ni Almighty Father. Kahit marami tayong mga trials and tribulations. Dahil dito sa mundo nga, we are being refined and tested. Kung bibigyan ko kaya ang anak ko ng ganito, ano kaya mangyayari? Kung tatanggalin ko to, ano ang mangyayari? Doon tayo tinatrain ni Almighty Father. Dahil ang reward sa atin, mas greater than the things of this world. It's for all eternity ang reward sa atin. Ang reward sa atin, yung pagmamahal ni Almighty Father. He is our treasure. He is our portion. He is our inheritance. Blessed be the name of the Lord. Kahit mag-isa na tayo sa buhay, purihin pa rin natin ang pangalan ni Almighty Father dahil siya ang ating kasakasama. Hindi niya tayo iiwan.
Thank you, and God loves us all so much.